Okay na? Ready na po tayong lahat sa worship natin sa Panginoon? Alam naman natin kung ba't nandito tayo. Mabuti naman. Pwede bang hilingin ang bawat isa na tumayo? Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Kami po ay nagkakasama-sama sa aming isip, sa aming mga puso, sa kagalakan na dumako sa lugar na to upang magkaisa ka naming sambahin, purihin, dakilain. O Diyos na aming manlilikha, maraming salamat sa iyo. Sa bawat araw, ang biyaya mo, ang bumubuhos sa aming buhay, ang iyong saganang habag, ang patuloy na dumadaloy sa amin sa tuwing na kami ay nagkakamali. Napakabuti mo ang Diyos. Salamat niligtas mo kami sa aming mga kasalanan. Pinatawad mo kami sa aming mga pagsalangsang. Salamat po, O Diyos. Ngayong umaga nais naming lumapit sa iyo, taglay ang aming puso na nagpapasalamat ng lubos sa biyaya at sa habag na binuhos mo sa bawat isa sa amin. Kasama nito ang panalangin na, O Diyos, sana patuloy ka namin makilala na sa aming pagsamba ay mas may malaman kami tungkol sa iyo upang alam po namin ang makilala ka ay mahalin ka at ang mahalin ka ay paglingkuran ka. Kumilos ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, at kung meron man sa amin ang lulupaypay ngayong umaga, ang iyong kalakasan ng sa Kanya, kung meron ng nagagalak, natutuwa sa mga biyaya at pagpapala, nawa ang aming mga puso, ibuhos namin sa aming pagkanta, pasalamat sa iyo, pagdakila sa iyo, sapagat walang sino man o Diyos ang karapat-dapat ng aming papurit pagsamba maliban sa iyo. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Awit 136, babasahin po natin yan. Unang talata hanggang 5. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Kanya na Diyos ng mga Diyos. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya lang ang gumagawa ng kahangahangang mga himala. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ginawa niya ang kalangitan. Sumamba tayo sa Panginoon. Good morning, church. In all the circumstance that we go through in life, through strength and weakness, through health and sickness, through joy and sorrow, whatever it is, may we always see it as God's will to bless us and guide us. Let's continue to acknowledge His presence and goodness in our lives. With a grateful heart and open arms, let's remember and thank Him for all that He has done in our lives. Let's bless His name and sing, thank you, Lord. Come before you today, and there's just one thing that I wanna say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart
song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Palapakan po natin ang Let's continue to worship Him. Let's sing all glory. Holy, holy, you are God Almighty, and you reign victorious.
praises. Be adorned with praises as your people raise their voice in thanks and love. Let your kingdom come and your will be done here on earth as it is in heaven. And to your renown, hear our hearts cry out, singing, holy is the Lord. We're singing, holy is the Lord. Singing, holy is the Lord. Holy is the Lord, worthy of all praise. That's why we sing, all glory, all honor, all wisdom, strength, and power. All glory, all honor are yours alone forever. All glory, all honor, all wisdom, strength, and power. All glory, all honor are yours alone forever. All glory, all honor, all wisdom, strength, and power. All glory, all honor are yours alone forever. All glory, all honor, all wisdom, strength, and power. All glory, all honor are yours alone forever. All glory, all honor, all wisdom, strength, and power. All glory, all honor are yours alone forever. All glory, all honor, all wisdom, strength, and power. All glory, all honor are yours alone forever. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pribileyo ng pagsamba. Tunay ang aming mga puso ang nagpapahayag na lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan, lahat ng karunungan, lakas, kapangyarihan ay tanging sa iyo lamang. Kilala po namin kayo, O Diyos, na kayo ang aming manlilikha, kayo ang naglikha ng langit at lupa. Kayo ang personal na pumapatnubay sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapasalamat, pinili mo kami. Binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka. Sapagkat totoo sa aming mga sariling panlakas, sa mga sarili po naming kalooban, hindi po kami lalapit sa iyo. Hindi po namin kikilalanin na kami ay mga makasalanan. Ngunit sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin, pinakita mo sa amin ang totoong kondisyon ng aming mga buhay. Hinayaan mo na kami makita ang sarili naming makasalanan upang makalapit kami sa dakilang Panginoon at tagapagligtas. Ang binigay mong solusyon sa aming problema, sa kasalanan, sa pamamagitan ng iyong buktong na anak na si Jesus, nang namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Soberano ka, Diyos, at ang iyong karunungan ay walang pantay. Kaya nga po, Panginoon, kalmahin mo ang aming mga isip at puso at damdamin, kung ano man nangyayari sa aming mga buhay, mga kagalakan namin, mga problema namin, mga kapagsubukan na aming hinaharap, mga stressors ng buhay namin, mga isipin, at lahat, Panginoon, na minsan nagdudulot sa amin ng pagkatakot,
ipakita mo sa amin, Diyos. Kumilos ka sa aming mga puso't isipan na Ikaw ang Diyos ng kapayapaan na kaya-kaya mong tagpuin ang bawat pangangailangan ng bawat isa sa amin. Kaya dinadalangin po namin ang katabi namin sa kanan at kaliwa, mga kapatid po namin hindi nakadako sa lugar na ito pang sumamba. Ang mga anak mo, Panginoon, dinadalangin namin, nawa sa pamamagitan ng mayamang biyaya mo, makilala ka pa namin ng gusto. Upang ang pagsunod sa iyo, ang aming pagsunod sa salita mo, hindi kabigatan, kundi isang malaking kagalakan. O tulungan mo, Diyos, ang bawat isa sa mga problema na aming kinaharap. Sa mga desisyon na aming gagawin, bigyan mo kami ng karunungan. Bigyan mo din kami ng lakas sa aming katawang lupa. Sa mga panahon, ito'y nangihina. Nadalangin namin mga kapatid po namin nakakaramdam ng sakit, lalo na sa panahon ngayon, ubo, sipon, allergy, asthma, at iba pang mga sakit dahil sa panahon. Nadalangin namin ang iyong biyaya, siyang mabut sa kanila upang magbigay ng karunungan, upang maging magaling ang bawat pangangatawan. Dalangin namin ang mga senior, ang mga kapatid namin. Dalangin namin na samahan mo sila sa bawat pananakit ng kanilang katawan, sa pangamba, sa pagtanda, at sa marami pang bagay. Pakita mo, O Diyos, na soberano ka, na Ikaw ang Diyos ng kapayapaan, na ang kailangan namin ay dumulog, lumapit sa iyo at ipagkatiwala sa iyo ang bawat yugto, sandali ng aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa elders. Pagpalain mo sila sa mga pastor ng Lifefield. Ganun din sa gagawin po namin sa November 3, ang family camp. Dalangin namin na kayo ang patuloy na kumilos sa bawat puso at magbigay ng pangangailangan sa lahat ng mga pangangailangan ito. Dalangin namin si Pastor Vince, pagpalain mo siya, Panginoon. Ang kanyang pamilya, tulungan mo sila. Salamat, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. At dinadalangin din po namin ng Ibanghelyo mo patuloy na maghari, lalo na, Panginoon, dun sa bahagi ng Israel na kung saan ngayon nagkakaroon ng kaguluhan. Malungkot na makitang maraming namamatay, mga kaluluwang napapahamak. Nawa, O Diyos, sa mga pagkakataong ito, ang iyong Ibanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang siyang pumayagpag, Panginoon, at kumapit sa bawat puso, Israeli man o Palestinian man. Lahat kami, Panginoon, makasalanan. Kailangan namin ng iyong biyaya. Kailangan namin ng iyong kapatawaran. Pagmilagro ka, Panginoon, sa bawat puso na umabot sa sukdulan ang galit at ang pagkakagulo na maraming napapahamak. Nadalangin po namin, O Diyos, kumilos ka sa lugar na iyon. Abutin mo ang bawat puso. Tulungan mo, Panginoon, ang mga kaluluwa na umiiyak, nagdudusat, nahihirapan. Salamat, Panginoon. Maging ang mga Hamas, nadalangin namin, iligtas mo sila. Ang mga Israeli, ganun din, Panginoon. Iligtas mo sila. Marami sa kanila, hindi ka pa kilala. Tulungan mo sila, Panginoon. Tanging kayo, Jesus, ang may kakayanan magbago ng puso, buhay ng tao. Nga dinadalangin namin ang kaligtasan para sa kanila, gaya ng panalangin namin ng kapayapaan para sa Jerusalem. O salamat po, dakilang Diyos. Napakabuti mo. Palain mo ang aming pastor ngayong umaga sa kanyang pagpapahayag ng iyong banal na salita. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na nakikinig ngayong umaga upang manawaan namin, malakaran namin ang iyong salita. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang Faith Christian School na patuloy bibigay sa amin ng pribilege makagamit ng kanilang facilities. Lord, pagpalain mong para lang ito. Gawin mong matagumpay sila sa lahat ng kanilang ginagawa. O napakabuti mo, Diyos. Hindi po matatapos ang aming mga pananalita pagdakila sa iyo. Sapagkat kulang ang bawat salita, kulang ang titik upang
sabihin po namin sa iyo na kami po ay papasalamat ng lubos sa mayamang biyaya sa habag patuloy mong pinaghahari sa aming buhay. Kayo ang patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami. Ligtas mo kami sa aming mga personal na mga kasalanan. Tulungan mo kami sa bawat struggle sapagkat nais namin na ang buhay namin ay magbigay ng patotoo ng iyong kabutihan, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kadakilaan. Upang ang lahat ng tao, maluwalhati ka, O Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Salamat po. Ito po ang panalangin namin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Tayo po ay dumako sa pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaloob. Mababasa po natin sa 2 Korinto, chapter 9, verse 7 to 8. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nangihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Ay pong lahat ng manalangin. Pagmahal na Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po Diyos sa lugar na ito na pinagkaloob mo para maging daluyan ang iyong salita. Tunay nga o Diyos na pinapakita mo na ikaw ang nagsusustain o Diyos sa lahat ng aming pangangailangan, maging sa simbahan at maging sa individual namin o Diyos na pangangailangan. Salamat sa buong linggo na pinagkaloob mo, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapala. We don't deserve your love, O Lord. We don't deserve your mercy, Panginoon. We don't deserve your grace, pero patuloy mo itong ipinagkakaloob dahil sa iyo, mahal mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, kami ay taus-pusong nagpapasalamat, Panginoon. Dalangin din namin na gamitin mo kami, O Diyos, para sa iyong kapurihan, Panginoon. Sa umagang ito, ikaw ay dinadakila namin, Panginoon. Dalangin namin itong mga kaloob namin ay magbigay ng kaluguran sa inyo, Panginoon. Dalangin din namin na pagpalain mo po ang giver ng gifts na ito. At ang ito'y dalangin namin na, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Life Hill Church, it's giving time. Po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning, class. Anyway, ang isang simpleng kahulugan po ng false doctrine o hidwang pananampalataya o maling katuruan, ito yung pagkilala sa opinyong panrelihiyon na alam natin sumasalangat sa mga tinanggap na turo ng bawat isa sa atin sa banal na kasulatan. Ito rin po, yung hidwang panagtuturo ay hindi pagsang-ayon o paglihis ng isang mga nananaig na teorya at mga pagsasanay. Ang ibig pong sabihin na anumang paniniwala o pagsasanay na sumasalungat sa opisyal na posisyon ng church o ng iglesia, we consider this as false doctrine or maling katuruan, hidwang pananampalataya. At kung pagbabatayan natin yung tinatawag natin biblical Christianity, ano ba ang ibig sabihin ng hidwang pananampalataya? Ano ang katuturan nito? Sinasabi po sa unang Pedro, Kabanata 2, talatang 1, nung una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna nyo ng mga huwad na guro
At lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay pawang kapahamakan. Na pati mismo ang Panginoong Jesus na siyang tumubos ay kanilang itatakwil. Na umula po sa talatang ito, mga kapatid, makikita natin na yung tinatawag nating hidwang katuruan ay tumatanggi sa katuruan ng ating Panginoong Diyos. Mga maling pag-iisip, pagpananaw, at ang punot dulo nito ay nagiging panganib, nagkakaroon ng paghati ang mga iglesia, ang mga church. Sa madaling salita po, ang hidwang katuruan na tinatawag natin ay lubhang mapanganib, mapanira, at ang mahigpit na babala ng may akda, ng aklat ng Hebreo, ang banal na kasulatan, ay sobra, no? Laban po dito. Subalit, paano natin tinatrato o paano natin tatatuhin kung ang pag-uusap ay ng banal na kasulatan, paano natin siya harapin? Ang tamang tugon ay makikita po natin ngayon sa ating mga talatang pag-uusapan sa aklat ng Hebreo, Kabanata 13, talatang 7 hanggang talatang 14. Samahan niyo po ako na basahin ang talata natin ngayong umaga. Hebrews chapter 13, verses 7 hanggang verse 14. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Silang nangaral sa inyo ng salita ng Diyos. Tandaan ninyo ang bunga ng kanilang pamumuhay at sundin nyo ang halimbawa ng kanilang pananampalataya. Si Jesucristo, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang mga turo. Mabuti na ang mga kalooban ay pataragin ng kanyang kagandahang loob at hindi ng mga tuntuning tungkol sa mga pagkain. Wala namang pakinabang dito ang mga sumusunod sa mga tuntuning ito. Tayo ay may isang dambala at ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay walang karapatang kumain doon sapagkat dinadala nila ng kataas-taasang paris dakong kabanal-banalan ang dugo ng mga hayop bilang alay dahil sa kasalanan. Ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng kampo. Ganon din ang nangyari kay Jesus. Nagdusa siya sa labas ng lungsod upang sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay gawing banal ang mga taong bayan. Kaya't puntahan natin siya sa labas ng kampo upang danasin natin ang pag-aalipusta sa kanya. And then verse 14, sapagkat ang lupang ito'y walang lungsod na magtatagal, ngunit ang hinahangad natin ay ang lungsod na darating. Panginoon, maraming salamat po. Sa umagang ito, samahan mo kami sa pag-aaral sa mga talatang hindi mahirap o napakahirap unawain, Panginoon, at napakahirap intindihin. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, ikaw ang aming mga maging tagapagturo ngayong umaga. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ito ang aking panalangin. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Ang ating pong teksto talaga ay isang napakahirap intindihin. Siguro nung sinabayan niyo akong basahin, lumiliko-liko kayo ng pananaw dahil kung saan dinadala yung topic. Sa katunayan po, maging si John MacArthur ay umamin na nahihirapan siya sa mga talatang ito. Isa po ito kasi sa hiwa-hiwalay na tema ng mga bersikulo. Yung hirap, no? Patapos na ng kabanata na ating pinag-usapan, pinahirapan pa tayo ng mayakda. So, hiwa-hiwalay yung kanyang tema ng bersikulo at hindi po talagang makitaan ito ng madaling tema ng mensahe. Pinagsama-sama niya kasi yung kanyang habilin at babala sa lahat ng mga babasa nito. Ngunit ito po ay habang pinagbubulay-bulayan ko, matagal kong binasa, paulit-ulit, nakita ko po na mayroong karaniwang tema rin dito sa bagay na ito. At tinutukoy niya yung aking introduction kanina, mga maling katuruan. At ito po ay kung susundan natin, bakit ko nasabi yun? Susundan natin yung mga babalang nabanggit prior to this text ng may akda sa kanyang mga nakaraang aral. Kung atin pong babalikan, nais kong makita natin mismo na ang may akda ay nagpaabot sa mga bumabasa ng liham na ito patungkol po sa kahigitan ng ating Panginoong Hesus. Yan ang primary context ng Hebrew. God is sovereign. Siya yung pinakamataas. Mataas siya sa propeta, mataas siya kay Moses, at maging sa mga anghel, siya ang kataas-taasang makapangyarihang soberanong Diyos. Now, ang ibig pong sabihin, dapat po nating tanggaping lahat ng katotohanan na yon. Christ is overall sovereign.
lahat ng pinaka. At sa pagkakataong ito, ang may akda, nag-aalala siya sa mga babasa nito dahil baka magdala sa kanila ng sari-sari at kakaibang turo pag nabasa nila ito at itinuro ng ibang mga ngaral. Basta sabi po dun sa verse 9, pahapyaw nun ng konti, huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang turo. Mabuti na ang mga kalooban ay patatagin ng kagandahang loob ng Diyos. At hindi na mga tuntuning tungkol sa pagkain. Wala naman talagang pakinabang dito ang sumusunod sa mga tungtuning ito. Tinutukoy niya po dito yung mga Hebreo na pabalik sa dating paniniwala, no? Yung Judaismo. Para po sa kaalaman ng lahat, bago dumating ang Panginoon, ang pinaiiral ng mga Israelita noon ay yung tinatawag nating Judaism o Judaismo. Lahat sila nakakapit doon sa ganong patakaran na halos karamihan ng kanilang alituntunin sinusunod ay galing sa mga batas na ipinairal ni Moses. Sabi po sa verse 7, balik tayo, ito yung kanyang pahimakas, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo, silang mga nangangaral sa inyo ng salita ng Diyos. At tandaan ninyo ang bunga ng kanilang pamumuhay at sundan nyo ang halimbawa ng kanilang pananampalataya. I think kahit na itong mga taong ito ay patay na o pumanaw na, ang konteksto po sa pagkakaintindi ko, ang ibig pong sabihin ay kailangan talaga nating maiwasan madala tayo sa maling aral. Yun ang primary purpose nitong aklat na ito. Ano ba ang ating pwedeng gawin para hindi tayo madala rito sa mga maling panghihikayat na ginagawa ng ibang mga ngaral ngayon? Napakarami niyan. Sa paligid natin, kung hindi kayo maalam sa Biblia, there's a possibility na madali kayong matangay. Lalo na kung madaling magsalita yan, dynamic speaker na tinatawag, mabuladas, maraming bulaklak sinasabi, kadalasan nahihikayat ang mga tao. Lalo na kung maganda sa tenga ang kanilang naririnig, kahit na hindi tama yung doktrina, tatanggapin niya ng mga tao. Unang-una po, tandaan natin, false doctrine o ang maling turo ay, ang equivalent ito, walang hanggang panganib. Dadalhin ka nito sa panganib. Ayon po sa may akda, binasa natin kanina dun sa verse 9, huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang turo. Nakakapagtaka po kasi ngayon sa panahon natin, kung bakit, kung nasaan yung grupong tinatawag nating evangelical Christian na tinatawag, mga Kristiyanong ebangheliko, minsan ay minamaliit nila yung tinatawag nating doktrina o tamang doktrina. Hindi nila pinapansin yan. At kadalasan po, sasalita pa sila laban dito at nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng division at pagsalungat sa utos ng ating Panginoong Diyos na dapat minamahal ang isa't isa. What happened is nagkakaroon ng division, walang pag-ibig sa isa't isa. Ang binibigyan kasi nila ng diin ngayon sa kanilang pagsasama-sama ay kung ano yung kanilang maaring pagkasunduan. Kahit na ito ay malayo sa Biblia, basta magkakasundo sila, approve sa kanila yun. Wala silang sandigan sa tamang doktrina. Hindi nila pinakapitan yung tamang salita ng Diyos. Ang ibig nilang i-address, tama ako at ikaw ay mali. Mali yung posisyon mo, tama ako. Mga usapin ng doktrina at kadalasan dahil nga sa sarili ang nangunguna sa kanilang pagpapaliwanag, nagkakaroon nito ng batik ng pagmamalaki, pagmamataas, pagyayabang. Hindi sila nagpaparaya. Ayaw nila magganon. At mamukat-mukat mo, magkakaroon ka pa ng bansag sa katagalan. Babagisagan ka nila ng hindi ka nais-nais na label. Tatawagin kang fundamentalist, tatawagin kang separatist. Kahapon si Christian ang tinatanong sa akin, ano yung pagkakaiba ng fundamentalist sa separatist. Ang concept, by the way, ano ba yung fundamentalist? Nagtitinda ng punda, ganon. Yung separatist. Hindi po. Ganito yan. Pag sinabing fundamentalist, gusto niya siya lang yung tama. Hindi niya tinatanggap yung turo ng iba. Merong isang, hindi ko alam kung sikat ito, no? Ang pangalan niya, Pastor Gene Kim.
Korean, pero sa Amerika nakabase. Ang kanyang mga topic, hindi ko nga sinasuggest na pakinggan nyo to, sa service, laging 10 preachers na dapat you should delete. Ganun ang mga title ng kanyang topic. 5 website that you should not... Sabi ko, anong klaseng... At alam niyo yung mga nakalista doon, yung kilala natin, John MacArthur, si R.C. Ayaw niya, John Piper, Paul Wasser, wag daw papakinggan ng mga tao. Kasi hindi daw sila sumusunod sa King James Version. Ganyan, ano? Meron sariling doktrina na akala mo ay sila lang yung tama. Now, yung separatist naman, syempre, from the word separatist, humihiwalay sila. Ayaw nila makimingle sa alta syudad. At ang feeling nila, sila talaga yung banal lang. Pag hindi ka miyembro ng simbahan nila, ikaw ay malayong-malayo sa kabanalan, according to them. Now, ang konsepto na anumang turo ng relihiyon, maaaring totoo o mali sa pangkalatan, salungat pa rin ito sa tinatawag ng modernong pag-iisip. Kasi ang nangyayari po ngayon, kung titignan natin yung mga pananaw sa relihiyon bilang spiritual ng mga bagay o mga kagustuhan natin, malayong-malayo ito sa tinuturo ni Apostol Pablo. Hindi ito ang katotohanan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Gawa, Kabanata 20, talatang 30, Acts 20, verse 30. Mag-ingat kayo sa mga mababangis na lobo. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Mula na rin sa inyong mga kasamahan ay lilitaw ang mga tao magsasalita ng mga kasinungalingan upang akitin ang mga alagad na sumunod sa Kanya. Kung kayo nagbabasa ng banal na kasulatan, may kodoktong pendon sa aklat ng unang Juan kung saan binulgar rin ni Apostol Juan yung mga taong ito na tinawag niyang mga antikristo. Sabi nga doon, mag-ingat kasi yung mga kasamahan, lilitaw ang mga tao magsasalita ng mga kasinungalingan upang akitin ang mga alagad sumunod sa Kanya. So, very forceful yung imperative dito ng mayakda. Huwag kayong magpapadala sa mga sari-saring turo. Now, going back to Apostle Paul, meron pa siyang idinagdag. At kung kayo familiar sa aklat ng Galatia, which is talagang sakit ng ulo ni Apostol Pablo ng mga panahon na yon, meron siyang binanggit tungkol doon sa mga lalaking nangangaral ng mga ebanghelyo. Sa Galatians chapter 1 verses 6 hanggang 9, nagtataka ako kung bakit gano'n na lamang kabilis ninyong talikuran ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon at kayo bumaling agad sa ibang ebanghelyo. Ang totoo wala namang ibang ebanghelyo, subalit sinasabi ko sa inyo sapagkat may nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baloktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Parang sumama sila, no? Subalit sino man ang mangaral, sabi dito, subalit sino man ang mangaral ng naiiba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo, kahit ito ay isa mang tao o anghel na mula sa langit. Ano man yung sagot ni Apostol Pablo? Dapat siyang sumpain ng Diyos. Kasi nga, baliko o taliwas doon sa tamang ebanghelyo ng ating Panginoon. Sinasabi namin ito noon at ngayon ulitin ko, sino man ang mangaral sa inyo ng kakaibang ebanghelyo kaysa sa tinanggap ninyo ay dapat sumpain ng Diyos. Ang dami po ngayon yan. Yung kaligtasan dinadagdagan nila. Para ka maligtas, kailangan mo maging miyembro ng simbahan. Para ka maligtas, kailangan mo magpabautismo. Para ka maligtas, kailangan mo magbigay. Para ka maligtas, kailangan ang damit mo, ganito, ganito, ganito. Ang buhok mo, ganito. Ang kilay mo, ganyan. Sari-sari ang mga dinadagdag nila. Sa baptism lang, maraming pagtatalo. Kailangan lubog, kailangan wisik. Simple lang naman ang ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Sa biyaya, kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang Panginoon ang gumawa. Ang karamihan po kasi ng mga tinatawag nating pastoral na liham nitong si Apostol Pablo, talagang babanggitin niya yung tamang doktrina at magkakaroon to ng babala laban sa atin. Meron akong mga several verses dito na gusto ka na itignan ninyo pag uwi nyo sa bahay. Popost ko to sa ating group page. 1 Timothy chapters 1 verses 6 to 7, 2 Timothy chapter 2, 16 hanggang 18, and then Titus chapter 1 verse 10 to 16, and then 2 Peter chapter 2 verse 3, 1 John chapter 2 verse 18, dami po, John chapter 7 hanggang chapter 11, then Jude, Apocalypse chapter 2, saka chapter 3. Makikita niyo yun mamaya sa comment natin sa ating live. Para makita niyo talaga na si Apostol Pablo galit siya sa maling turo sa mga hituwang pananampalataya. Hindi niya yun tinatanggap. Bagamat hindi natin alam kung anong nalalaman ng mga Hebreo, ito po, kung tignan natin, kung ano mismong tinutukoy ng mayakda dito sa ating teksto.
Maari siguro ang mga regulasyong sinusunod ng mga Hudyo noon tungkol sa malinis o marimang pagkain o ilang seremonya ng mga panahon ng paghahain ng mga Hudyo ay sinusunod nila ng diretso without looking kung ano talaga ang kahulugan nito sa buhay nila. At sabi ko kanina, very forceful yung imperative mood, nagpapahiwatig na, pag sinabing imperative command, pagsunod, nagpapahiwatig na ang ilan ay maaring madala sa ganitong klase ng pagtuturo na tinutukoy ng Apostol Pablo. Meron din po tayo nakita sa Hebreo, balik-aralan natin nakaraang lesson natin, chapter 9, sa verses 9 and 10, kung saan sinabi na iba't ibang mga hain na inaalay nila, hindi naman mabibigay ng kasakdalan sa budhi ng mananamba. Yamang ito ay nauugnay lamang sa pagkain at mga inumin at sari-saring klase ng paghuhugas ng kamay, may tuntunin para sa pisikal na katawan na ipinataw nila hanggang nung panahon ng reformasyon, sinusunod nila turo na yan. Kahit ngayon, meron pa rin namang ganyang mga relihiyon, na talagang todo ang kanilang, o sagrado pa nilang kinukonsidera yung mga hindi nila pagkain, ng mga tinatawag daw na bawal na pagkain. At yun daw ay banal. Di ba? Merong hindi kumakain ng chocolate blood. Alam niyo ba yung chocolate blood? Dunuguan. Merong hindi kumakain ng ano pa ba? O iniinom. At merong iba naman, yung estilo ng paghuhugas ng kamay, iba-ibang klase. Merong nakayoko, merong, ay nako, sari-sari sila. Sabi ng Biblia, wala yung pakinabang, wala yung kahulugan, sapagkat hindi naman talaga yun ang tunay na ibig sabihin ng katuruan ng Panginoong Diyos. Now, ano po ang pangunahing punto dito na dapat nating tandaan? Palagi po kasing pinapasok ng kaaway, yung simbahan, at maglalagay siya ng mga maling aral, na palaging mga aral na mali na malayo sa biyaya ng ating Diyos. Ang ibig po sabihin, mga kapatid, kung pipiliin natin ang modernong idea na doctrinal na katotohanan, ito ay isang personal na kagustuhan na hindi gaanong mahalaga sa iba, At magiging katulad po tayo ng mga tao noon, mga Hebreo, na nalagay sila sa panganib dahil sa kanilang mga sari-sari at kakaibang turo na kung saan ang ilan ay sumasama at bumabalik. Kaya galit na galit ang may akda dito. Kung pabasahin natin yung aklat ng Hebreo, di ba? From the beginning, laging babala. Huwag kayong sumama dyan. Papakita niya yung kadakilaan ng Panginoon. Huwag kayong sumama dyan. Papakita niya ang katotohanan ng Panginoong Jesus. Huwag kayong maniwala dyan. Ganon ang kanyang passion para ang mga tao hindi talaga magkaroon ng pagkaligaw sa salita ng Diyos. Ganon din naman po kami. Bilang mga mangangaral, nais namin talaga na ang miyembro ng simbahan ay maging tapat sa Diyos at makita niyo yung tamang turo na sinasabi ng Biblia. Kung papansinin niyo, kahit isa sa amin, Brother Ray, Pastor Raymond, Pastor Jomel, hindi kami nagbanggit dito ng pangalan ng sekta o relihiyon na kayo ay sumanib. Ang bukang bibig namin lagi, ang Panginoong Hesus. Ang susi, ang Panginoong Hesus, ang daan. Ang Panginoong Hesus ang katotohanan. Kasi alam natin may problema talaga sa relihiyon. So, ang pagtanggi sa napakahalagang tamang doktrina ay nagiging pangunahin pong paraan ng kaaway upang tayo ay maging target ng kanyang pag-atake. Sabi sa verse 8, Hebrews 13:8, maging handa kayong lagi, 1 Peter pala. 1 Peter chapter 5 verse 8. Maging handa kayong lagi at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaaligid at matungal, gahanap ng kanyang lalamunin. Very active ang dyablo. Dati na nanahimik ka, ngayon lalamunin ka niya, kukuha ka na niya sa kanyang sistema. Ang tanong muli mga kapatid, paano tayo makakaiwas na madala sa maling katuruan? Kailangan yung ating pundasyon, binanggit ito ni Pastor Jomel nakaraan. Dapat ay matatag at tama. Una, upang maiwasan madala sa maling aral, nasa program po yan, tularan natin ng pananampalataya ng mga makadiyos na pinuno. Narinig ko yung message sa GCF ng isang pastor at ito yung kanyang teksto.
Sabi ko malayo yung sinasabi na ang kanyang topic ay paano mahalin ang mangangaral. Hindi natin makikita yan dyan sa pag-aaral natin. Iwasan natin paano. Kailangan natin tularan ang puso ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi doon, alalahanin niyo yung mga namumuno sa inyo. Silang nangangaral sa inyo ng salita ng Diyos. Now, ang tinutukoy po dito ng mayakda ay yung mga nakaraang pinuno. Alam natin, obviously, iba doon namatay na. No? Ngunit sa verse 7, sinabihan sila na makababasa niyo yung salita, isaalang-alang. Okay? Isaalang-alang. Merong context yan na dapat ay madala natin sa buhay natin, mga kapatid. Pag sinabing isaalang-alang, hindi siya ordinaryong Tagalog. Ang ibig sabihin niyan, kung babalikan natin original lingwahe, balikan natin ulit. Tingnan natin ulit kung ano ang tinuturo sa atin ng nangangaral. Sa alang-aling natin, tumingin tayo ng paulit-ulit. At kung ano ang naging resulta ng pamumuhay ng mga nakaraang leader na ito. Basically, pag pinag-aralan natin ng banal na sulatan, wala tayong makikitang sablay sa mga buhay ng mga apostol. Hanggang sa kamatayan, they continue survive, they serve, and continue to praise God sa buhay nila. Yun ang pinapamulat sa atin ng Diyos. Tignan natin yung mga buhay ng mga alagad ng Diyos. Ano ba makikita natin sa kanila? Nagpapahiwatig po ng katagumpayan. Matapos nila ang kanilang kurso sa buhay, tagumpay lahat sila, di ba? Eventually, pagdating ng panahon na makikita na ang mga mananampalataya sa Panginoong Hesus, sila yung talagang tatanggap ng mga gantimpala na pinapangako. And also, it is our prayer, lahat ng tumatayo dito sa pulpit, na sana magsasama-sama tayo sa ganong sitwasyon na lahat tayo ay makakatanggap ng gantimpala dahil sumunod tayo, tinapos natin yung kurso ng Diyos. Hindi yung pagdating sa langit, yung isa sa inyo, tinawag yung pangalan, walang reward. Tatanungin ng Panginoon, sino nagturo sa'yo? Nandun sa baba. Pastor Norman po. Wala nakuha ang reward. I mean, kailangan natin mga kapatid na tularan natin yung direktiba na sinasabi ng Biblia. Isaalang-alang natin kung gaano kahusay ang pamumuhay ng mga taong ito nung panahon na yon. Dapat natin silang tularan yung kanilang pananampalataya. Ibig pong sabihin, makita rin sa ating pananampalataya, sa ating Panginoong Hesus. Saan natin nakita yung subject ng pananampalataya? Hebrews chapter, nakalimutan niya, 11. Nandoon yung mga taong namuhay sa pananampalataya, naniwala at pinuri ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sumunod sa Diyos sa pananampalataya. Yan ang batayan ng ugaling Kristiyano. Hindi kasi dapat panglabas lang ang ating pinapakita sa mga tao. Hindi lang dapat, ito yung kinukonta niya, mga tuntunin ng mga rituals na para sabihin, ikaw ay banal. Ang batayan po ay yung puso ng isang mananampalataya. Gaya po ng sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 5, verse 6, sapagkat kay Kristo Jesus, isang kontrobersyal na subject, ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan. Naging kontrobersyal sa kanya, pag hindi ka tuli, hindi ka ligtas. Pag hindi ka nabaptize, hindi ka ligtas. Okay? Walang mga pamamahal at hindi sila umiibig sa kapwa. At sapagkat ang salita ng Diyos, ang tangang pinagmumulan ng tamang pagtuturo, dapat tayong sumang-ayon sa banal na kasulatan. Ang malungkot po na senaryo, mga kapatid, nabubuhay tayo ngayon, ito talaga yung malungkot, maski ako nasasaktan dito, napakaraming mga pastor ang hindi naglalaan ng kanilang pagtuturo at pag-aaral ng salita ng Diyos sa sistematikong paraan. Maraming nagtatangkang maabot. Sana, maganda sana yung kanilang intention, no? Gusto nilang maabot yung mga hindi nagsisimba, yung mga hindi mananampalataya sa pagtuturo ng mga talata sa Biblia. Subalit, sa takot nila,
at nahirapan sila sa doktrina, dahil baka makasakit sila. Masakit talagang ang doktrina kasi the truth will set us free, sabi ng Banal na Kasulatan. Ang nilalayon ngayon ng karamihang simbahan ay pagbibigay na lang sa customer nila kung ano yung kanilang nais na marinig. Mga topical na mensahe kung paano magkaroon daw ng masayang buhay. Iniiwasan nila na magsalita tungkol sa kasalanan, ayaw lang bagitin yan sa paghatol, sa anumang bagay na mga controversial. Instead, they will change their view, tsaka they will change their yung clamor ng audience, put into process na gusto nila yung mga tinuturuan nila, nakikiliti sa kanilang sinasabi kahit na ito ay malayo sa Banal na Kasulatan. Sa marami pong pagkakataon, mga kapatid, yung kanilang mensahe, baka galing lang sa, inabot niya ba yung Reader's Digest? Hindi. Baka doon lang galing yun yung kanilang mga tinuturo at hindi talaga galing sa Banal na Kasulatan. O kaya, ako sila ng punto sa internet, napakarami namang source ngayon sa internet Lahat ng mga how to be a good father, how to be a good mother, how to be a good house. Ang dami niyan sa talata, ang daming lesson niyan, mapupulot ninyo sa internet. Pero hindi ganoon ang tema ng pag-aaral, mga kapatid. Dapat nating suriin ang anumang pagtuturo ayon sa pamantayan ng Banal na Kasulatan. Pinapaliwanag ba ng ating pinag-aaralan o ng mga ngaral yung teksto ng kasulatan at konteksto na dapat inilalapat natin sa ating buhay? At isa nga itong application na ating makukuha ngayon sa verse 7. Tungkol sa talambuhay ng mga makadiyos na nangaral ng mga panahon. So, ang pinapasunod sa atin, yung pamumuhay nila. Hindi natin susundin yung mga buhay ng mga artista na nagsasabing sila daw ay Kristiyano. Ang dami niya ngayon, di ba, sa internet. Nagte-testimony, pagkatapos palpak yung kanilang buhay. Dahil artista sinusunod nila, pinapakinggan nila at ginagaya nila yung kanilang estilo ng pamuhay. Malayo po yun. So, isang paraan, paano tayo makakaiwas sa mga lingturo? Kailangan nating sundan yung pananampalataya nitong mga makadiyos na pinuno. Pangalawa, hahawakan natin o kakapitan natin ng mahigpit yung sentralidad, ng Panginoon pagdating sa kanyang ginawa, kanyang kamatayan, yung kanyang sakripisyong kamatayan. Importante po yun. Verse 8, na mukhang wala sa context, pero naniniwala ako na ito inilagay ng may akda upang maibigay niya yung kanyang punto. Sabi sa verse 8, si Jesucristo, siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang punto po dito, mga kapatid, may mga taong masyadong nahuhumaling sa mga makadiyos na nagtuturo. Ano pat, nakakalungkot, alam natin na yung nagtuturong to, one of these days, mamamatay din, mawawala sila. Katulad namin. Hindi namin alam kung kailan kami mawawala. Pero for sure, siguradong sigurado, lahat kami ay mawawala. Binanggit ni Brother Ray, ako daw maglilibing sa kanya. Sino ba matanda? Parang ganun. Biroan na lang, pero in reality, it could happen anytime yung mga bagay na yan. Kaya dapat aware din kayo sa inyong buhay. Na anytime pwede tayong kunin ng Panginoon. At ito yung binabanggit dito. Yung mga ngaral, they come and they go. Pero ang Panginoon, the same, yesterday, today, at panghabang panahon. Ang ating Panginoon, siya, nananatili siyang matatag. Hindi siya magbabago. Kaya dapat, sabi ko sa puntos kanina, tutukan natin siya. Now, hindi binabawasan ng mayakda yung halaga ng husay ng mga tagapagturo noon, ng mga guro noon. Ngunit ang sinasabi po dito sa puntos na ito, namatay, at nakita natin na wala, nangamatay, kadalasan nga, yung karamihan sa kanila, hindi maganda ang kamatayan. Merong sinunog, merong pinugutan ng ulo, merong pinako sa krus ng pabaliktad, which is bagay na ayaw natin. Pero kailangan natin sundin yun, sabi. Karoon tayo ng pledge of allegiance sa mga taong ito sapagkat yun ang kanilang pamuhay na dapat din natin maging pamuhay. Alang-alang sa Panginoon, sundan natin yun. Walang mahirap yan. Pagkat wala naman talagang mahirap sa Diyos. Sa mata natin, kung mahirap, hindi natin matanggap. Pero pagdating sa pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Isus, dapat maging tama, akma ang ating puso sa ginagawa nating pananalig sa ating Diyos. Psalms 102, basahin natin ang Psalms 102.
Kuhanin ko yung 11 at saka verse 12 mo. Ang buhay ko'y nawawala na parang anino at nalalantang gaya ng damo. Ngunit kayo, O Panginoon, ay naghahari magpakailanman at hindi kayo malilimutan sa lahat ng saling lahi. Napakinggan ng talata, maraming sermon na ang naipangaral sa talatang ito. Dapat ito ay magpatuloy. Now, let's go to Hebrews chapter 13, verse 9. Tapos na tayo sa verse 7 and 8. Let's go to verse 9. Huwag kayong padala sa kung ano-anong mga aral na iba sa natutunan ninyo. Mas mabuting patibayin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntuning tungkol sa pagkain na wala namang naidudulot sa mga sumusunod dito. Ang biyaya po kasi ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon ay talagang siya ang ugat ng mga doktrina o katuroang tama. Okay, tandaan natin yan. Example nga kanina yung konsepto ng pagtutuli. Kung aalamin mo kung ano ibig sabihin nun at kung bakit inutos yun ng Panginoon, susunod ka dun sa bagay na yon. Pero ang nagkaroon ng problema, kinalaban ng Galatia, no? Masyado nilang niliteral. Pwede kasing gumamit ng ilustrasyon ng Diyos eh. Ano ba ang meron sa circumcision, sa pagtutuli? Ano ba ang bracket niyan? Di ba hygiene yan? Hygiene, kalinisan yan. So tinatanggal yung foreskin ng ari ng lalaki para maging malinis yung kanyang ari. Pero ang binabanggit sa Biblia, pagtutuli ng puso ng tao. Kasi ang puso ng tao ay marumi. O what happened sa panahon nila, niliteral nila na pag hindi ka tuli, hindi ka ligtas. Paano yung mga babae? Mga ganung puntos. Alam nyo, nagkaroon ng organisasyon ng tawag ay Sophia. Sinicircumcise din ang mga babae dahil paniniwala nila sa tulang kailangan dumaan sa circumcision. Kanino galing yung turong yun? Hindi naman suggestion. Tignan niyo po, Galatians chapter 3, verse 1 and 3. Babasahin ko to na kunyari ako si Apostol Pablo. Ano ba naman kayong mga taga-Galacia? Hindi ba kayo makaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanliling lang sa inyo? Siguro mas galit pa si Pablo dito. Hindi ba't malinaw na ipinangaral ko na sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus? Ito na naman kayo ngayon. Gusto kong itanong sa inyo, tinanggap niyo pang banal na Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan? O dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan niyo? Kung tutusin talagang hindi makaintindi itong mga taga-Galacia. Kasi hanggang chapter 5, chapter 6, binubuhangaan sila ni Apostol Pablo na mali yung kanilang, kumbaga sino yung bewitch? Ano ba yung Tagalog ng bewitch? Nag-hypnotize. O sinong, tulungan nyo ako, Tagalog ng bewitch? Nanggoyo sa inyo? Bewitch. Kumula. Sinong nang-hypnotize sa inyo? Bakit kayo naniwala dyan sa turo na yan na ang kaligtasan kailangan na pagtutuloy? Mamaya na lang, sige na. Budo. Sinong bumudol sa inyo? Pwede, sige. Bakit kayo naniwala dyan? Anyway, so ang kanyang tugon, mga kapatid, napakasimple. Hindi kailangan sundin yung mga kautusan na yon. Biyaya at pananampalataya lamang. Sasagot yung mga taga-Galacia. Apostol Pablo, di ba yung pagtutuli, utos na binigay ng Diyos nung nauna pang batas? Ganun sila, no? Sasagot pa sila. Sabi na Apostol Pablo, dinadagdag nyo kasi yan eh. At anumang bagay na idinagdag nyo sa Ebanghelyo, sa biyaya ng Diyos, magkakaroon kayo ng walang hanggang kapahamakan. Binasa natin sa 6 hanggang 9 ng talatang una ng Galacia. Sumpain nawa ng Diyos ang sinuman, maging anghel o tao kapag kayo'y nangaral ng ibang magandang balita. Ang pangdaragdag ng mga tao o merito o yung tinatawag na indulhensya, at ito usong sa atin, pinitensya. Bakit ba nagpipinitensya? Para mabawasan daw ang kasalanan. Dagdag na naman yon. Kahit kailan, mga kapatid, hindi niloob ng Diyos na ang tao ay mahirapan. Kaya nga tayo, gusto niya siya yung mahirapan para lahat ng hirap na gagawin ng tao, hindi na dadaan
dadaanan sa Panginoon. Tandaan niyo yan, pag-ibig ang Panginoon at hustisya. Kaya lang, nakakaisip ng mga tao ng mga maling pananampalataya at gumagawa ng mga paraan na kinakailangan pa daw idagdag sa kaligtasan. Ang biyaya ng Diyos ay sapat at hindi na kailangan pang magdagdag pa ng ating mga gawa. Nasubukan niyo na bang tanungin ang isang kakilala niyo, kaibigan, kung paano siya makakapasok sa langit? Tanong, okay ba na itanong na? Ang karaniwang sagot na naririnig ko, hindi ko alam kung tama ako, no? Pero madalas ito yung naririnig kong sagot nila, tugon nila. Pag tinanong sila, kapag ikaw ay kinuha ng Panginoon, nakakasiguro ka ba sa langit? Sabihin nila, sinisikap kong maging mabuting tao. Tapos ang follow-up doon, pakasakali na ako'y makapasok sa kaharian ng Panginoon. Gumagawa siya ng paraan para makuha yung passes papunta sa langit, which is baliktad sa gusto ng Panginoon. Kasi yung katagang yon, obviously, walang security. Hindi ka sigurado eh. Baka sakali ka. Hindi tatama ang puntos na yun sapagkat ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, tandaan niyo po, nangangahulugan ito na pinili niya tayo na maging ganap. Sabi po sa Romans chapter 11, verses 5 hanggang 6, ganyan din kayo ngayon. May mga natitira pang mga Israelita na tapat sa Diyos, na pinili niya dahil sa kanyang biyaya. Verse 6, ngayon, kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa kanilang mabubuting gawa. Sakto yung verse. Sapagkat kung nakasalalay yan sa mabubuting gawa, hindi natatawagin niyang biyaya. Ngayon, kung ating iisipin mga kapatid, maging yung nagliligtas na pananampalataya, kanino galing? Sa Panginoon pa rin. At dito po nga ay dinidiinin natin ay pinakita ng may akda yung sentralidad o pagkasentro ng Panginoon at ng kanyang sakripisyong kamatayan. Sa pagpapakita na siya ay hindi talaga magbabago at ang kanyang biyaya ay ang dapat maging sentro ng ating doktrina o katuruan. Now, let's go to verses 10 hanggang 12. Tayong mga mananampalataya ay may dambana o altar at walang karapatang makisalo rito ang mga pari ng mga Hudyo na naghahandog sa sambahan nila. Sapagkat ang dugo ng hayop na handog sa paglilinis ay dinadala ng punong pari sa pinakabanal na lugar o Holy of Holy. Pero ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Ganyan din ang nangyari sa Panginoong Hesus. Pinatay siya sa labas ng bayan para malinis niya ang mga tao ng kasalanan nila sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kanino nakasentro yung pananampalataya? Sa gawa o sa ating Panginoong Hesus? Sa kanyang, if you would agree, kamatayan doon sa krus. Now, ang mga talatang ito, siyempre, sabi ko nga sa inyo, from the very start, hindi ito madaling maunawaan. Bagamat yung pangkahalatang punto ng talata ay napakaliwanag at napakalinaw. At ang pag-ulit-ulit ng mayakda sa katotohanan ito ay nagbibigay diin para sa buhay ng Panginoon noon, maging sa mga ginagawa ng mga Hudyo na nakikita natin mas higit yung trabaho ng Panginoong Hesus. Kaya dapat ito ang matupad, yung gawa ng Panginoon, yung kahigitan ng Panginoon sa kanila. At dito po ay sinisikap talaga ng mga Hudyong ito na maibalik sila sa Judaismo. Kasi nga naman, nagkakaproblema sila eh. They were under persecution sa pagkakataong ito eh. Pagka-Kristiyano ka, ano sabi ng check pack, kawawa ka, iba ang magiging turing sa'yo ng mga normal na mga tao noon kapag ikaw ay mananampalataya. Pero kung ikaw ay kamiyembro nila doon sa Judaismo, hindi ka masyado magkakaproblema. Nahihikayat sila. Dito kasi sinisikap ng mga Hudyo nga na may balik sila doon sa Judaismo. Na nagsasabi pa, ito pa yung galang katuwiran, naroon pa rin ang aming altar sa templo, nandoon pa nga naman, at naglalagay ng mga hain gaya ng ginagawa namin. Ito'y nanggaling pa sa kaming kanunununuang si Moses. Pero ang katotohanan po, mga kapatid, ngayon sa ating panahon, wala tayong makitang dambana o altar
na ginagawa o pinupuntahan para sambahan. Hindi ko alam. Nung balita ko, merong ginagawang altar yung tatay ko sa kananay ko, lalagyan ng sampagita. Now, sa ngayon, wala na, no? Paano natin masasabi na ang Kristyanismo ay nakakahigit sa Judaismo kung ating tatalikuran yung pangunahing bagay gaya ng altar o dambana? Ito po ay maliwanag na kanilang panunuyanan naman sa mga mananampalataya noon. Kasi ang ibig sabihin dito ng mayakda, hanggat dinadala ng mga Hudyo yung kanilang sakripisyo papunta sa templo, wala naman talaga sa kanila yung tunay na altar. Dahil they base their faith sa maling object. Hindi sa anak ng Diyos. Alam natin na ang Panginoong Hesus lamang ang nagbigay ng kanyang sarili bilang ganap at huling sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Kaya, kung tayo magtitiwala sa ating Panginoong Hesus, ito pong ibig sabihin niyan. Nanalig tayo sa Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, kumain tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya bilang ating tunay na pagkain at inumin. Saan ko po nako yun? John, chapter 6, verse 48 hanggang 51. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Verse 48, dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno niyoon nung sila ay nasa ilang pa. Ngunit sila din ay namatay, lahat sila. Pero narito ang tinapay mula sa langit at hindi na mamamatay ang sino mang kakain nito. Ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. Sapagkat ibinibigay ko ang tinapay nito para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang mga tao sa mundo, walang iba kundi ang aking katawan. Naintindihan niyo yung mensahe ng tinapay ng buhay? Pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung tayo may Lord's Table, hindi yung nagiging literal na katawan. It's just a symbolizing na naniniwala tayo sa ginawa ng Panginoon. Yung tinapay, kanyang katawan, inalay bilang haing buhay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now let's move on. Verse 13. Kaya lumapit tayo kay Jesus sa labas ng bayan at makibahagi sa mga tiniis niyang kahihiyan. Now, yung talata, may hinihingi sa atin ng Panginoon dito. Humihingi siya ng exclusive na uri ng pledge or katapatan natin sa Kanya. Kinapit kasi ito ng mayakda para sabihin niya na umalis na kayo dyan sa Judaismo at sumunod kayo sa Panginoong Hesus. Kasi po, kailanman hindi tayo pwedeng manatili sa relihiyon pagkatapos idadagdag natin si Jesus. That's the problem with religion. Si Jesus dagdag lang. Ang pinaiiral nila, yung kanilang samahan o sekta. Hindi pwedeng mangyari yon sapagkat ang Panginoong Jesus talagang eksklusibong Panginoon na nagmay-ari ng kaligtasan. Kasi siya yung gumawa eh. Hindi pa pwedeng i-claim ng Protestant o ng Catholic o ng anumang relihiyon na sila ang daan papunta sa kaligtasan. Kadalasan po, ito kasi yung nangyayari sa mga tao. Ang premise, sumunod tayo, kahit na tayo magkaroon ng kahihiyan, kailangan nating magdusa, nangangahulugan lang na sumusunod tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Sa unang Korinto po, Kabanata 1, talatang 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan at ano may pagkasabi doon? Sapagkat ang krus ay isang kamangmangan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na naligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang Panginoon ang kapangyarihan at ang karunungan ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Hindi nila tatanggapin pala, no? Parang kamangmangan lang sa kanila yung krus ng Kalbaryo. Mas pinapaniwalaan nila yung kanilang sariling
motion, kanilang kilos, kanilang paniniwala na galing sa kanilang mga puso at hindi galing sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang maling katuruan ay isang walang hanggang panganib. At kung gagayahin natin yung pananampalataya ng mga makadiyos na pinuno, parang ito yung ating magiging sanggalang, no? Panlaban sa maling katuruan. Kung makita natin yung mga apostol, alagad ng Diyos, kung paano sila namuhay, susunod tayo sa kanilang plataforma, gagayahin natin ang kanilang paniniwala at paglilingkod. Hindi tayo madadala ng mga maling turo. Meron man talata sa Biblia, matuto kayo sa mga aral ng mga apostol. Nasa 1 Corinthians chapter 6 or chapter 4 yung bagay na yun, naalala ko po. At bilang karagdagan sa ating panglunas sa maling katuruan, kailangan nating kapitan ang mahigpit na pangako ng Diyos pagdating sa langit, yung promise ng Diyos. At mga kapatid, ang ating gantimpala, tandaan nyo, hindi nyo makukuha dito sa daigdig sa mundo. Kaya makikita natin, nagpatuloy yung may akda. No? Sabi niya sa verse 14 na tayo, sapagkat wala tayong tunay na bayan sa mundong ito. Pero hinihintay natin ang bayan na paparating pa lang. Kasi nga nagmamalaki itong mga Hudyo na yun daw Jerusalem ay isang sentro ng pagsamba ng Diyos. So meron silang Jerusalem na sentro daw ng pagsamba. Napakarami kasing turo po sa panahon ngayon ang nakatuon sa maling pag-aangkin tungkol sa langit. Kaya na binanggit ni Brother Ray yung prayer sa mga Hamas, and which is also good prayer kasi para hindi na talaga sila magkagulo, mabuksan yung puso nila. Pero alam niyo ba, yung Islam ay meron silang turo, nangako sila sa mga nag-suicide, nagpakamatay na bilang martir at isang mabuting tao, magkakaroon sila ng buhay sa langit. May dagdag pa, makakatanggap sila ng magagandang mga birhen upang masiyahan sila sa kanilang pagnanasa. Katuruan nila yan. Mayroon ding iba, ang turo nila, kalimutan mo na ang tungkol sa langit, ano bang silbi ng relihiyon mo kung hindi ka makakapagbigay ng magandang buhay yan sa'yo? Kumbaga nakabase sila sa relihiyon, yung kanilang kalusugan at yung kanilang kayamanan, parang ang premise nila is for this life, itong panahon ngayon. So marami pa, no? Marami pang ibang turo, wala lang tayong panahon ngayon para isa-isahin natin yan. Siguro sa Bible study, pag nag-discuss tayo, pwedeng madaanan niyang mga bagay na yan, mga karagdagang inilalagay ng mundo ngayon sa pananampalataya, dinadagdag nila. Samantala, mga kapatid, pagdating sa biblical na Kristyanismo, ay maliwanag po na ang ating Panginoon nag-aalok siya ng kapayapaan, kagalakan, sa pamamagitan ng pagkilala natin sa ating Panginoong Jesus. At yung kagalakan na yan, nangyayari sa buhay natin kasi naniniwala tayo, pinatawad yung ating kasalanan. At kapag nalaman natin na patawad yung ating kasalanan, follows na yung matatamasa natin lahat ng mabubuting bagay na ibinibigay ng Diyos. Saan natin siya makikita? 1 Timothy chapter 6 verse 17. Sabihin mo nga sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa mga kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, ang sabi po, umasa sila sa Diyos. Ito na yung term na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikakasaya natin. Bilang mga mananampalataya, lahat ng bagay dapat kinakasaya natin. Lahat ng bagay, hindi lang mabuting bagay. Lahat ng bagay. Pwede niyo pong buksan yung 1 Corinthians chapter 3 verse 22 saka 2 Corinthians chapter 6 verse 10. Now, gayon pa man, ang Apostol Pablo ay sumulat pa rin po, kung tayo ay aasa sa Panginoon sa buhay na ito lamang ng daigdig, tayo higit na kahabag-habag sa lahat ng tao. Nasa 1 Corinthians chapter 15 verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay lang dito sa lupa, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kaya, ang stress is kailangan natin magpatuloy kumapit. Higpitan natin ng kapit sa pag-asa na makakapiling nating muli ang nabuhay na Panginoong Jesus sa langit.
Now, balik tanawan po natin yung ating pinag-usapan ngayon para pag-uwi natin meron tayong natandaan. Ang tamang doktrina ay laging nakabatay sa salita ng Diyos. Okay? Sa verse 7, makita natin yan. Ito ay nakasentro at itinaas ng hindi nagbabagong Panginoon. Yes. Hindi siya nagbabago. Mananatili siya. Pero yung mga mangaral, mawawala sila, no? Tapos nagagalak ito sa biyaya ng Diyos at hindi sa anumang gawa ng tao para sa kaligtasan. Pinapakain ito ang kamatayan ng ating Panginoon sa ngalan ng ating mga kasalanan. Verse 10 and 12, naghihiwalay ito sa lahat ng hindi nagbubunyi kay Kristo at nagmamapuri sa kadustaan sa krus. And then verse 13, inilalagay nito ang lahat ng pag-asa sa magkatimpala sa langit at hindi sa buhay na ito. Ganun kaikli yung mensahe, pero dapat naging maliwanag sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi po, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, patuloy tayong ginugulo ng dyablo. Inipilipit nila ang salita ng Diyos. Mula pa dun sa Hardin ng Eden, nag-start yun. Ginulo ng dyablo yung doktrina. Sinabi niya kay Eva at Adan, pag kinain mo yung prutas na yan, o buwang yan, hindi ka mamamatay, kaya magiging matalino, ang nablap, Eva. At hanggang ngayon, patuloy pa rin sinusubukan nitong mga kaaway natin ang huwad na katuruan. Sila ay nagkukunwaring alipin ng katwiran, ngunit makikilala natin sa kanilang pamamagitan ng kanilang mga bunga. Ang isang huwad na mga ngaral ay nagsusulong lagi na ang doktrina ay mali. Ayaw nilang tanggapin ang Bible doctrine. So dapat natatanto natin ito para hindi tayo madaling mahulog sa mga maling katuruan. Paano yun? Ugaliin natin araw-araw na tayo magsaliksik ng salita ng Diyos. Araw-araw. O tanong sa inyo, ilang araw kayo nag-aaral ng banal na kasulatan? O kahit nagbabasa man lang ng Biblia, ginagawa niyo ba? Meron ba kayong devotion sa umaga? O pagkagising sa umaga, cellphone ka agad? Nahanap yung balita. Ano nangyayari sa Israel? Ano nangyayari sa, wala na pala ngayong habagat, amihan na. Updated sila pagdating doon. Lalo na sa showbiz, updated yung mga tao ngayon. Amihan na, nakita ko kanina. Start na. Okay. Pero pagdating sa banal na kasulatan, wala. Zero. Huwag pong ganun ang ating ugali. Dapat mabago yan. Araw-araw tayong magbukas ng banal na kasulatan. Araw-araw nating pag-aralan at basahin ang salita ng Diyos. Ano ba yung patakaran? Walang food kung walang word. Parang ganun. Mas una dapat yung word. At kung ginagawa nating layunin ng pagsunod sa halimbawa ng mga ginawa ng mga believers before, of course, malayo ang ating mararating. Makakaiwas tayo sa patibong ng mga maling doktrina. Mga kapatid, ilaan po natin ang ating sarili upang matuto tayo ng mga turo ng mga apostol. And lastly, magsama-sama tayo bilang magkakapatid, magsalo-salo tayo sa pagkain ng tinapay, palagi tayong manalangin, sapagkat ang ganitong devotion, mga kapatid, ang mag-iingat, magkakaroon tayo ng katiyakan para sa daan na inihanda ng ating Panginoong Jesus. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga, O Diyos, na napakadakila ng iyong turo, ng iyong doktrina, ng iyong salita. At ikaw ang daan upang kami ay makaiwas sa kapahamakan, sa panganib na dinudulot nito, Panginoon, upang kami ay maligaw, mawala sa iyong landas. Samahan mo kami palagi, Panginoon, na ang aming pagtuon ay nasa tamang turo. Bagamat alam namin, Panginoon, may mga bagay na masakit, mahirap sundan, subalit kaya po ng aming natutunan ngayong umaga. Tignan namin yung buhay ng mga dating mananampalataya. Ang kanilang nilakaran ay amin din pong lakaran. Yung kanilang pagsunod, Panginoon, ay amin ding sundin. Patnubayan mo kami, O Diyos. Alam po namin na mahina ang aming katawan.
maraming balakid, maraming mga hadlang. Dinadalangin ko na ang Santong Banal na Espiritu tutulungan kami upang kami ay may kayat na mas maging matatag, mas maging katanggap-tanggap sa amin ang pagsunod sa iyo rather than pagtalikod at pagtalima sa mga maling katuruan. Pag-ibayuhin niyo, Panginoon, ang aming puso na hindi kami magtiwala sa aming mga sarili, bagkus sa iyo lamang salita, O Diyos. Ang aming pamumuhay, inilakip namin, ang aming bawat pagkakbang, pag-iisip, pagsasalita, O Diyos, bigyan mo ng kalukuran na ito po ay mamutawi sa aming bibig at kayo ang maluwalhati. Kayo, Panginoon, ang aming mabigyan ng papuri at pasasalamat. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Itong aming dalangin. Amen. You
melody.